tinig ng senyor, ikaw ang bida dito. Sa balota 97, panalo sigurado. Kalusugan, kabuhayan, karapatan ang dala. Para kay lola at lolo, karamay ng bansa. Ang tinig ng ating mga mahal. Sa 97 sa balota, tayo'y magdadangal. Kalusugan, kabuhayan, karapatan sumabog. Ang boto ninyo'y sigaw. Sa bagong umaga'y umusbong. Isang boto sa puso para sa pagbabago. Ang tinig ng senyor, katuwang mo sa tarangkahan. Lumaban para sa veterano at kanilang dangal. Sa 97 ang solusyon ay saganang mahal. Ang tinig ng ating mga mahal. Sa 97 sa balota, tayo'y magdadangal. Kalusugan, kabuhayan, karapatan sumabog. Ang boto ninyo'y sigaw. Sa bagong umaga'y umusbong. Sa bawat hakbang, sa liwanag, ating dalhin ang laban ng senyor, di kailanman lilimutin. Halika na at bumuo ng kinabukasan. Ang 97 lagi tayong asahan. Ang tinig ng ating mga mahal. Sa 97 sa balota, tayo'y magdadangal. Kalusugan, kabuhayan, karapatan sumabog. Ang boto ninyo'y sigaw. Sa bagong umaga'y umusbong. Ang tinig ng Senior Citizen Party List number 97 sa balota. Live ninyong mapapanood sa BMN Internet Radio Station at iba pang social media page mula alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi. Tuwing araw ng Lunes hanggang Sabado. Tinig ng senyor, ikaw ang bida dito. Sa balota 97, panalo sigurado. Kalusugan, kabuhayan, karapatan ang dal. Billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Mapya magabi, magandang gabi. Good evening mga ka-network, Bangsamoro, migrant Christian, indigenous people and other ethnicities na naninirahan sa loob at labas ng rehiyon ng BARM. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-26 ng Abril taong 2025 at ika-28 sa Shawwal taong 1446 sa Hijri. Ngayong gabi, makakasama ninyo kami sa isang mahalagang talakayan tungkol sa mga programang inilaan para sa ating mga minamahal na senior citizens. At syempre, kasama pa rin po natin ang masisipag ng staff ng Bangsamoro Multimedia Network na katuwang sa paghahanda ng programang ito upang maghatid ng mahalagang impormasyon na magiging kabahagi na ng ating buhay. Sa ngalan po ng ating Executive Director, Ms. Faidia Samanudi Ahmad, Chairman 2 Alid Alfonso, at kasama rin ang buong BMN team kabilang si Muhammadin G. Sulaiman sa Technical Control, Hasnayu Bako sa News Writing, at ang mga on-the-job trainees from the University of Southern Mindanao, Cabacan. Ako po ang inyong host ngayong gabi, Hyran Esmael.
Ang tinig ng Senior Citizen Talk Show program ay tumatalakay sa mga makabuluhang usapin hinggil sa mga issues and concerns ng ating mamamayang Bangsamoro na may edad na humigit 60 na taong gulang, kung saan ang iba ay maaring malalakas pa ngunit kalimitay mayroon ng iba't ibang mga karamdaman o di kaya'y mahihina na at kinakailangan na ng tamang kalinga, hindi lamang magmumula sa kanilang mga pamilya kundi maging sa atin na ring pamahalaan. Nais po naming iparating na ang programang ito ay sponsored by Ang Tinig ng Senior Citizen Party List number 97 sa inyong mga balota. Ngayong gabi, live na live nating makakasama si OIC Mayor Mascud Duma mula sa Kadayangan Special Geographic Area upang ibahagi ang kanyang mga programa at plataporma di gobyerno para sa kanyang nasasakupan. Di lang yan, aalamin din natin ang kanyang planong mga programa para sa ating mga minamahal na senior citizen. Si Mayor Mascud Duma ay ang pambato ng United Bangsamoro Justice Party na tatakbo bilang mayor ng Kadayangan SGA BARM. Kaya naman, samahan ninyo kami sa isang makabuluhang talakayan ngayong gabi. Assalamualaikum sir, isang mapagpalang gabi po sa inyo at welcome na welcome po dito sa aming programa sa BMN. Bago po tayo magpatuloy, ang inyo po munang pagbati sa ating mga taga-subaybay na nanonood via Facebook Live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang gabi, mapiyamagabi kanulangon skano pagkikinag atau ilay kanunya ba interview sa kami. Kagina kami ito na mauli kanu kinasalam ko sa kanu na samayan na niya kami sa station na Bangsamoro BMN na niya para sa niya ba interview para makadjabutatan sa ngingan na kami ang mga kahanda sa kanuro kami munisipyo Kadayangan inshallah ta'ala. Alright mga ka-network, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa at atin ang hihimayin ang mga plataporma di gobyerno at mga serbisyong dapat abangan ng bawat Bangsamorong nangangailangan ng tunay na kalinga at malasakit na inihanda ni OIC Mayor Duma para sa mamamayan ng Kadayangan SGA, lalo na para sa ating mga kababayan doon na senior citizens. Ayan po, sir, ready na po ba tayo? Inshallah, ready na po tayo sa inyong interview sa amin. Inshallah. Ayan. Para po sa mga hindi pa po nakakakilala sa inyo, Mayor, since live po tayo sa Facebook ngayon, maaari nyo po bang ipakilala ang inyong sarili sa ating mga taga-subaybay? Siya nga pala, ako po si Duma M. Mascud, isa na ring senior citizen na nakatira sa Kadayangan Municipality. Yung dati po ito sa Michaya, galing na mga barangays. So tayo po, kung inyong matatandaan, madalas po tayo naririnig sa kasagsagan ng ating struggle. Madalas nyo kaming marinig sa mga iba't ibang radio station sa atin sa Central Mindanao. Katunayan po, dahil po sa dala-dala namin na mga organisasyon na siyang tumutulong para sa makamtan natin ang tunay na kapayapaan dito sa Mindanao. Yung sinasabi natin, ako po yung naging vice-presidente ng Mindanao Alliance for Peace at sa kalaunan ay naging presidente na rin ng Mindanao Alliance for Peace, na yung grupo namin ay na-appoint sa pamamagitan ng ating mahal na chairman na si Alhaj Murad Ibrahim.
sa panahon ng bumisita rito si Senator, yung senator na hindi ko matandaan yung pangalan niya, yung basta senator yun, pumunta rito at kinausap namin nang sa ganon may paintindi namin ang adhikain ng Bangsamoro para sa kapayapaan. At we are very lucky na yung pagsusumikap namin noon ay inshallah nakatulong sa pagpaintindi ng hinahangad ng Bangsamoro sa ating pamayanan. So kaya po masaya po tayo nang mapirmahan yung Bangsamoro Organic Law. Hindi lamang po yon. Dati po rin tayo nagtrabaho sa sa atin ni Ustad Salamat Hasim Allah yarhamu, na-appoint kami bilang presidente ng Alisan Foundation sa taong 2000 na siyang humahawak sa mga pagtulong sa mga nangangailangan na mga evacuees, IDPs na Bangsamoro, nang sa gayon ay matulungan natin yung struggle natin sa pamamagitan ng yung sibilyan natin ay magkakaroon ng pansamantalang sabi natin ay isang pagtulong sa kanila sa kanilang pamumuhay sa panahon ng nagbabakwit sila. So yun po tayo, doon po tayo nakilala muna sa Alisan Foundation paghawak natin. Bagamat ako po ay nasa gobyerno na rin, pero tayo basta para sa kapakanan ng taong bayan at para sa ngalan ng kapayapaan, wala pong boundaries sa amin. Ang gagawin namin na pagkikipagtulungan sa ating mga civilians, sa ating mga constituents, kung masasabi natin na para sa kapakanan ng ating madla. Para sa kapakanan at pangangailangan po ng ating mga mamamayan po, no? Nais ko po yun i-emphasize. Hindi lang yan, si Mayor Duma po ay nanggaling pa po sa Carmen, nag-travel papuntang Kidapawan and all the way here po sa studio natin, no? Para po yan sa ating lahat po, para po maibigay niya po ang suporta po sa atin lahat. Ayan, Mayor Duma, sa aming pong pananaliksik po, napag-alaman po namin na kayo po ay pinagkatiwalaan din po ng government ng BARM at sinuportahan din po ng dating Chief Minister Honorable Ahud Al-Haj Murad Ibrahim at itinalagang OIC Mayor po sa Kadayangan, SGA. Tingin po ninyo, bakit po kayo yung napili po na maging OIC Mayor po? Ang pagpili usually dito sa sa UBGP ay yung may magandang track record na kung saan ako inshallah kumpiyansa ako na kilala nila ako ng buong buo, yung mga leaders natin sa Imailif, bagamat nanggaling ako sa hanay ng mga civil society at sa gobyerno na rin. So nakita siguro nila ako ng trust and confidence, kaya po tayo na luklok dito sa posisyon na ito. Sa kadahilanan yung experience na ginawa natin noon ay naging part of history tayo sa natin ng pagpapatulong natin para hanapin ang tunay na kapayapaan dito sa atin sa Mindanao. So yun po ang gusto nating mangyari at nangyari na, kaya po nagtiwala sila sa atin. Currently po, Mayor, ikaw ang OIC Mayor ng Kadayangan SGA BARM. For all the years that you've been serving as the Mayor of Kadayangan, ano po yung mga nagawa na po ninyong programa? Actually, ako, na-appoint na rin ako
executive or nang mag-issue ang Chief Minister, dating Chief Minister, Ahud Balawag Ibrahim, pag upo nila, hindi nagtagal ay inapuwenta ko bilang coordinator ng municipality, yung naalis na barangay sa municipality ng Michayap, na tinagurian noon na sa executive order ni Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim na Michayapuan, kung saan na-appoint din ako doon. Sa pagkakataong yon, alam mo, bumahay yung mga proyekto na ibinigay sa mga areas ng 63 barangays ng Special Geographic Area, kung saan ipinagtiwala sa amin yung pagpili kung saan ilalagay yung mga proyekto at kung ano yung mga project na yon, para nang sa gayon ay para ma-develop yung mga lugar na bago pa lang galing sa, kumbaga, sa gera, na turn out ng gera. Kumbaga sa yung mga sirang-sirang mga daanan, yung sira-sirang mga dilapidated na kalsada at wala pang mga building nandiyan. So tayo po ang nag-design, kumbaga sa tayo po ang nakipag-ugnayan para ma-identify, nang sa ganun ma-identify ng ating BARM yung mga proyekto na nararapat sa halimbawa Mijayap 1 sa panahon na yun. At yun ay malawakang pagbigay ng proyekto ng ating pamahalaan na BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At tayo po ang nag-identify kung saan, tayo na rin po ang nag-monitor, tayo na rin po ang tumingin to the extent na parang naging engineer tayo, lahat ng ginagawa ng pagkukumpuni o paggawa ng kalsada, nandun tayo, bago umpisan, nandun tayo, lahat yun ng patayo ng mga building, nandun tayo, para tingnan natin yung ginagawa ng engineering work doon sa area ng sakop ko sa Mijayapon. Hanggang sa kasalukuyan, yung tanggal na kami doon sa posisyon na yon, nag-monitor pa rin, continuing monitoring kami doon sa mga proyekto na galing sa BARM na ibinigay sa tao. Kaya po, tayo po ay kampante na yung gobyerno ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na sinasabi natin sa mga lugar ay parang ngayon pa lang natatamasa ng mga tao ng ating mga constituent diyan sa Special Geographic Area. In fact, yung karsada dyan sa Kadayangan mismo, naging circumferential road na simentado na yung mga areas namin dyan. Pati sa mga liblib na barangay, mayroon din tayong mga concreted pavement na galing sa BARM. Hindi sing tulad noon na ang kahit Karabaw nahihirapan tumawid sa mga daanan natin. Ngayon, simentado na. So, ibig sabihin, will develop ang mga areas ng Bangsamoro dito sa Kadayangan Municipality. Gusto namin may pagmalaki ito para sa ating mga mamayan at sa kaalaman din ng buong madla. Kasi yung iba kasi tinutuligsan nila na walang proyekto ang BARM. Punta sila dito sa Kadayangan. Makita nila ang daming proyekto ng BARM dito sa amin. Na tayo mismo ang nag-supervise doon sa mga project na yun. Masasabi kong malaking development program sa bumuhos sa amin, worth of billions of pesos. Kaya napakasaya ng taong bayan ngayon. Confident sila sa BARM leadership na sa mga nangyari itong nakarang mga taon.
gustong-gusto nila, in fact, gustong-gusto nila na yung mga neighboring Muslim barangays din, gusto nila na masali na sa atin. Dito na nag-register yung iba sa atin, yung mga bumalik. Kasi yung panahon noon nagkakampanya kami sa Bangsamoro Organic Law, ang sinasabi, ayaw namin sa BARM, ayaw namin masakop ng BARM, aalis kami dyan. So maraming umalis, pero nagbalik. Pati Christian na dito sa barangay namin, isa sa barangay namin sa barangay Tumras, noon ay umalis sila, nag-register sila sa ibang barangay, na barangay Christian, pero ngayon nagsibalikan sila dahil nakita nila yung development na nabuhos diyan sa atin. Alhamdulillah, no? Concreting of roads and nagkaroon din po ng mga concrete buildings. Well-developed na po accordingly kay Mayor Duma ang nasasakupan niya po sa Kadayangan. Now, Mayor, hindi naman po syempre ito makukompleto without your Sangguniang Bayan members. In relation to this po, kumusta naman po yung ugnayan po ninyo sa mga Sangguniang Bayang members po ninyo? Actually, maganda yung samahan namin sa Sangguniang Bayan. Bakit ko nasabi na so far, itong malapit ng eleksyon, siyempre may mga nakatiwalag sa amin na mga kandidato dahil hindi sila napili bilang kandidato ng UBGP. Subalit kami yung na-intact doon sa UBGP party ay magandang samahan, pati na rin yung ibang napunta sa independent sila at saka ibang yung mga independent sumali na rin sa amin. Kaya kami, samahan namin, maganda ang samahan namin sa mga sanggunian. In fact, wala pong batas na hinarang ng mga kasama namin sa sanggunian. Magandang intindihan namin ng aming Vice Mayor, ng buong sanggunian. Magandang ugnayan namin so far. Alhamdulillah, magandang ugnayan po ang mayroon kay Mayor Duma at ang kanyang mga Sangguniang Bayan members. Now, Mayor, ngayon, paparating na halalan, May 12, 2025, kayo po ay tatakbong muli na mayor ng Kadayangan. Maari po ba naming malaman or maari nyo po ba mapagbigay alam sa ating mga taga-subaybay, ano po yung inspirasyon ninyo or nag-udyok sa inyo na tumakbo bilang mayor ng Kadayangan ngayong nalalapit na halalan? Unang-una, pinagkatiwala na naman sa akin ng leadership ng party sa Kadayangan. Bakit? Okay, dati akong chief executive ng SJA, chief executive ng United Bangsamoro Justice Party. Pero kalaunan, nabalik naman si MP Muhammad Kili Uwantaw para doon sa chief executive. Subalit, dito na ako sa nailoklok ako bilang isang mayor. So ibig sabihin, kung titingnan mo yung naging sitwasyon ko, bali pinagkatiwalaan ako uli ng posisyon na mag-lead sa Municipality of Kadayangan. So hindi po natin kayang masabi natin na basta-basta na lang maiwan yun dahil yun ang kagustuhan ng ating leadership sa United Bangsamoro Justice Party na kaya nila ko nailuklok bilang isang mayor. So marapat lang din na wala kong makikitang dahilan para umatras ako. So natural, gusto ko pang manungkulan magkaroon ng maramihan pang serbisyo para sa taong bayan. So marami tayong nararapat na gawin para sa taong bayan. So yun po ang gusto kong ipagpatuloy. Kung noon, dati-rati sa struggle dahil sa kapayapaan ang hangad natin, nandyan kami
Sa hirap at ginawa, nandyan kami. So, this time around, ipinagkatiwala naman sa akin ang leadership ng UBGP, pati ng IMAILF, at saka BARM, natural, lalo kung paigtingin ang aking serbisyo, pag nabalik po tayo, mahiluklok tayo. Mashallah. Mayor, nabanggit po ninyo yung UBJP as political party. Maaari nyo po bang ipaliwanag sa ating mga taga-subaybay kung ano po ang UBJP? Yung UBGP, in 2013, inorganisa po yan ng Moro Islamic Liberation Front. In-anticipate nila na darating na panahon na yung armed struggle natin ay mapupunta sa political at democratic struggle. So, nag-form sila ng party nila na i-register nila sa COMELEC at ito na yung ginawa nilang parang kumbaga sa naging barkuna ng ating IMAILF, pati na rin yung mga bangsamoro na sumali sa kanila. So, ganun po yan at ito yung UBGP na ito ay principled political party. Bakit principled? Yung paninindigan niya ay hindi basta-basta mabago ng isang ano man lang yung sinasabi natin na yung pinagtatanggol nila sa yung armed struggle ay pinapatuloy sa mapayapang struggle. So, yung prinsipyo nila para sa bangsamoro, kapayapaan at kaunlaran para sa bangsamoro, yun pa rin ang gusto nilang mangyari sa pamamagitan ng moral governance na gusto nilang may taguyod para sa bangsamoro. At least man lang, kasi tayo na bangsamoro, may unique tayo na kumbaga sa may unique tayo na prinsipyo at unique yung relationship natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang pinakano natin, panininigan natin sa prinsipyo natin. Kumbaga sa foundation niya is yung Islamic faith, yung prinsipyo natin. So, kailangan nandun tayo parati naka-stick. So, kung ano man ang prinsipyo ng UBGP, dapat na isa puso at damdamin ng mga candidates para sa UBGP. Ganyan po ang gustong mangyari ng UBGP, yung truly principled political party. Hindi kasing tulad ng dyan na palipat-lipat ng party. Walang bubuyog dito. Mashallah, mashallah. Ang UBJP, gusto ko lang po i-emphasize ulit, organized by the Moro Islamic Liberation Front, and the principles of UBJP is anchored on the Islamic faith. Mayor, since magra-run po kayo as incoming mayor po ng Kadayangan, ano po ang naging inspirasyon ninyo? Ano yung mga pangangailangan na nakikita nyo sa inyong nasasakupan na naging reference po ninyo sa pagbuo ng inyong plataforma de gobyerno? Alam mo, malalim itong nakikita natin na problema natin. Sa kamangmangan nandyan sa atin. Kahirapan nandyan sa atin. Yung pakiramdam natin na underprivileged tayo, nandyan sa atin. So lahat ng bagay na ito, kung ikukumpuni mo yan siya, mabuo yung sinasabi natin na inspirasyon mo na paano mo sila maialis yung constituent natin, mga kabataan natin, sa kahirapan, sa kamangmangan. At doon sa sinasabi natin na feeling, yung bang minamaliit, kumbaga sa being oppressed for hundreds of years,
kailangan mayangat natin, makabawi sila. Actually, ma'am, ganito yun nagumpisa. Yung panganay ko, yung anak ko na panganay, bumisita yung panahon pa na ako ang coordinator. So bumisita sila doon sa mga barangay. Kasama ako, bumisita kami. May mga bata na naglilinis ng malaki-laki lang dito na tilapia. Naglilinis sila ng ganyan. So ganyan ka-depress yung tao namin. Na yan ang gusto kong iangat sa pagkalagayan nila. At bakit gusto nating iangat yan? Ang nakikita namin, isa sa mga rason yan is kamangmangan, ignorance, o kaya illiteracy. So, nandyan yung MBHT para dyan, no? Tapos, kami, nagpatayo kami, yung anak ko na yun, nagpatayo mismo ng institusyon ng yung TISDA, para yung mga out of school youth makapag-aral, matuto magtrabaho ng sarili nilang kayod. Kasi yan ang problema pa dyan. Wala tayong mapagtrabahuan. At least man lang, kung meron kang naipag-graduate na, let us say, 100, mga ilan doon, pwede na makahanap buhay. Katulad ng halimbawa, yung electrical. Yung bahay nila, sila na mismo, hindi sila makagastos. So, isa yun sa mga bagay-bagay na aangat sila kaunti dahil doon. So, yung bata na yun, naglilinis ng isda, para ipabili sa palengke na hindi pa dapat ng mga bata yun, dapat na sa eskwelahan o nasa playground ng yung mga bata na yun. So, ako naisip ko na rin na kung may programa tayo para sa senior citizen, mayroon din dapat sa bata para doon sila mag-ipon-ipon sa tuwing mga vacant hours nila. Kasi yung mga bata na yun na nakita namin, magkakapatid na malilit pa lang, parang kulintang na sila ba? Dorimi. Ika nga. So yun sila, Dorimi. Tapos lahat yun, hindi mag-aaral, kundi maglinis lang. Ganyan kahirap. Ganyan ka frustrated sa aming pagtingin. So kaya sabi ko, kailangan makatulong tayo para iangat ang pamumuhay ng mga tao, para ma-Islamize naman yung, maano natin yung Islam, may ano din sa kanila, at saka higit sa lahat, yung pamumuhay nila at maging kuha na rin sila free from oppression. Yun ang mga bagay-bagay na naging inspirasyon para sa amin, para nang sa gayon, kung magiging, sabi pa nga, kung may isang pamilya o isang household na mayroon na dyan college graduate o kaya professional na makatrabaho yung isa, pwede na niyang mahila sa pataas yung the rest of the family. So yan po ang mga bagay na importante sa amin. At higit sa lahat, yung mga barangay na rin yan, yung farmers niya, mailabas niya yung, madali niyang mailabas yung produkto niya dahil simentado na ngayon. Hindi sing tulad noon na ano ka lang ng kalabaw, tapos babayaran mo yung kalabaw, babayaran mo yung palay mo galing doon sa pinag-anihan mo, magbayad ka ng kalyada, tapos dalhin mo naman doon sa medyo magandang kalsada, babayad ka ng karabaw, babayad ka ng para magastos doon, may palabas mo. So magkano ang gagastusin mo doon? Ito, witness na natin ito yung kabataan natin. Magkano ang gastos mo paglabas ng produkto mo? Ang farmers doon, yung
ani nila, instead na 100% kanila na yon, mga 1/3 of that, gagastuin naman doon sa pagbayad sa mga gastusin. Kaya sa ngayon, dahil na yan, kumbaga sa is, yung kasada natin simentado na, ibig sabihin, madali nang kunin ng mga tao yung nila. Na ngayon, ang tingin ko, tumaas ang kalidad ng pamumuhay ng mga tao. Dati-rati, mabibilang lang yung may mga motorcycle na sasakyan. Ngayon, halos lahat ng bahay na kahit medyo maliit pa yan, bahay, mayroon na silang mga motorcycle. Yun nga lang, delikado naman doon, magkabagad sa daan kasi simentado na mabilis ang takbo. Yun nga lang ang problema doon. Pero tingin namin umangat ang buhay ng mga mamayan natin na Bangsamoro. Tama rin yung kumbaga sa statistics na tumaas talaga itong kalidad ng pamumuhay ng Bangsamoro sa pamamagitan ng BARM na government natin. Mashallah, alhamdulillah. Mayor, nabanggit po ninyo yung lack of education, poverty, yung mga support po sa ating mga farmers, lalong-lalo na po sa mga nasasakupan ninyo. Ngayong magiging tatakbo po kayo na mayor ng Kadayangan, ano yung mga gusto nyo pong i-implement na programa para po mabigyang solusyon po ang mga nabanggit po ninyong concerns and issues sa inyong nasasakupan? Actually, may mga nakalatag na kaming mga programs para dyan. In fact, sa munisipyo namin, mayroon kaming 100 days platform of government. At saka mayroon din kaming may kasunod naman itong plataforma ng gobyerno na magiging gobyerno natin. Mayroon kaming siyam na mga bagay-bagay na gusto natin ma-implement. At nangunguna dito yung sinasabi natin na moral governance. Kasi lahat ng yan nakaangkla doon sa kung masasabi natin sa faith mo, nakaangklay lahat ng dapat mong gawin. From the niya, ibig sabihin, sa pag-iisip mo pa lang, nakaangkor na doon yung sa niya mo, yung pagiging Muslim mo. So, kaya yun ang dito ay magkaroon tayo ng moral governance. Gusto kong basahin itong 7 mga bagay na gusto nating mangyari, no? So, yung number 1, matatag at makadiyos na pamahalaan, moral governance, ika nga, kapayapaan at kaayusan, dahil galing na tayo doon sa pagkalaki-laking gulo na nangyari sa ating Bangsamoro. Gusto na natin na tayo ngayon ay mayroon ng agreement, yung kapayapaan na kuha natin o pag-usbungin natin, pagyamanin natin, hindi yung tayo-tayo naman ang magpapatayan. Yan po ay very un-Islamic. So, sana po kapayapaan at kaunlaran ng may itaguyod natin sa susunod na harap. Tapos magkaroon tayo ng mga infrastruktura na siyang nararapat para sa yung sinasabi natin na infrastruktura na angkop doon sa pangangailangan ng Bangsamoro. Ika nga, no? Dito sa amin na nakikita ko, sample ko lang ito, may irrigation kami. May 3 barangay kami dyan. Out of 7, 3 barangay sa amin ang pinaka-major product dyan is palay. So,
irrigated, kung titingnan mo, irrigated. Pero as to distribution ng tubig sa irrigation, na hindi siya pantay. Ibig sabihin, hindi maganda yung daloy ng tubig kasi nasa dulo tayo ng irrigation canal eh. So, ang gusto natin mangyari dyan, ma-rehab yan, pagandahin yung flow ng daloy ng tubig, lalawak pa yung mapagtrabahuan dyan kasi sa nakita natin sa mga barangay na iba dyan, no? Yung maganda yung irrigation canal niya, daloy ng irrigation canal, yung mga ano niya, dikes niya, magaganda, ay maganda rin ang ani nila. So, dito sa amin, maswerte ka na kung makakuha ka dyan ng 1 hectare na magkaroon ka ng, halimbawa, 70 to 80. Maganda-ganda na yan na production. Sa ibang, dapat yan, hundreds yan. So, yan ang dapat na mangyari. Kaya, sa amin, isa yan sa tinatarget namin, itong sinasabi natin na magiging food basket itong 3 barangay na ito sa mga barangay namin. So, yan po ang isa sa mga sample natin. Magiging infrastructure, maganda yung irrigation, maging yung mga kanal, simentado, yan, mga ganyan. At saka ibang infrastructure na nararapat sa atin, yung iba na yung kwan, no? Yung kinakatayan ng livestock, dapat meron sa amin. Kasi narapat lang din kasi yung halal na kinakain natin, dapat Muslim din ang sa lugar din Muslim katayin yan. Yung mga baka na yan, yung mga kambing na yan. Na maganda sa amin kasi ang daloy ng business diyan para sa livestock. Araw-araw, hundreds yan na dumadaan sa amin na papalabas ng Kadayangan area. Dadaan sa Kadayangan area. So, kabuhayan at agriculture, nandun na yun. Then, kalusugan na rin sa serbisyo. Ibig sabihin, mayroon kaming ngayon, pero wala pang mga kagamitan. Yung aritsyo. So, kailangan yung aritsyo namin, may mga gamot na dyan, mayroon na silang mga mga doktor, nurses na sinusweldoan regularly, yung permanent na mga empleyado. So, edukasyon, nabanggit mo na ito para sa ating mga kabataan, kalikasan, resiliency, yung inline din sa Islamic belief, yung kalikasan na sinasabi natin. Then, magkaroon din tayo ng digital access sa komunikasyon. Mayroon yan. At pagkikilahok ng mamamayan sa responsableng pamumuno. Ibig sabihin nito, magkaroon tayo ng mga council. Kabataan na, yung sangguniang kabataan, ma-elaborate natin yung mga programs para sa kanila. Kasi nagre-rely lang sila doon sa 5% ng ira ng barangay. So yan ang mga gusto natin mangyari. Participatory governance, gusto nating manaig na yan. So marami pang iba na gusto nating ilatag pero wala na tayong oras sa So yun po ang mga plataforma namin. Maraming salamat, Mayor Duma. Mga ka-network, ngayong gabi ay narinig natin mismo mula kay OIC Mayor Duma ang kanyang mga programa at plataforma para sa kapakanan ng kanyang nasasakupan. Currently, we have 1.3K views sa ating Facebook Live and gusto po namin i-shout out, shout out from ang tinig ng Senior Citizen Party List, Congressman Abs Manalasal from Datulengco, Sampayan.
Ayan, marami rin po tayong viewers, no? Nandito rin po si Mayor Anwar Salwang. Yan ang mayor natin sa Kadayangan. Only UBJP. Nabalawag. Yes. Anwar Salwang, mayor ng Nabalawag SGA. Comment niyo po, yan ang mayor natin sa Kadayangan, only UBJP candidates. Patuloy pa pong dumaraming ating mga live watchers, no? Please tumutok pa po kayo. Kaya naman manatiling nakatutok sa Bangsamoro Multimedia Network at patuloy na sumubaybay para sa mga makabuluhang impormasyong tunay na para sa inyo. At di lang dyan nagtatapos, aalamin din po natin ang kanyang plano sa mga senior citizens ng Kadayangan. Huwag pong kalimutang i-like at i-share ang Bangsamoro Multimedia Network official page. Inihikayat din po namin kayong magkomento ng inyong saloobin o mungkahi para sa mas makabuluhang talakayan. Sa lahat ng nanonood sa loob at labas ng BARM, lalo na sa ating mga senior citizens at kanilang pamilya, inaanyayahan namin kayong maikisa sa usapan kasama si Mayor Mascud Duma na patuloy na nagbibigay boses at suporta sa mga nakakanda, kabilang ang kanyang pagsuporta sa ang tinig ng Senior Citizen Party List number 97 sa Balota. Magko-commercial break po muna tayo mga ka-network. Pagbalik natin, ipagpapatuloy natin ang makabuluhang kwentuhan kasama pa rin si OIC Mayor Duma ng Kadayangan SGA. Dito lang yan sa BMN kung saan ang impormasyon ay tapat, totoo at para sa bayan. Tinig ng senyor, ikaw ang bida dito. Sa Balota 97, panalo sigurado. Kalusugan, kabuhayan, karapatan ang dala para kay Lola at Lolo, karamay ng bansa. Ang tinig ng ating mga mahal. Sa 97 sa Balota, tayo'y magdadangal. Kalusugan, kabuhayan, karapatan sumabog. Ang boto ninyo'y sigaw sa bagong umaga'y umusbong. Isang boto sa puso para sa pagbabago. Ang tinig ng senyor, katuwang mo sa tarangkahan. Lumaban para sa veterano at kanilang dangal. Sa 97 ang solusyon ay saganang mahal. Ang tinig ng ating mga mahal. Sa 97 sa Balota, tayo'y magdadangal. Kalusugan, kabuhayan, karapatan sumabog. Ang boto ninyo'y sigaw sa bagong umaga'y umusbong. Sa bawat hakbang, sa liwanag, ating dalhin ang laban ng senyor, di kailanman lilimutin. Halika na't bumuo ng kinabukasan. Ang 97 lagi tayong asahan. Ang tinig ng ating mga mahal. Sa 97 sa Balota, tayo'y magdadangal. Kalusugan, kabuhayan, karapatan sumabog. Ang boto ninyo'y sigaw sa bagong umaga'y umusbong. Umusbong. Welcome back mga ka-BMN. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok. Saludo kami sa inyo. Live na live pa rin po tayo sa BMN, ang tinig ng Senior Citizen Talk Show Program na hatid sa inyo ng ang tinig ng Senior Citizen Party List number 97 sa Balota.
Kasama pa rin po natin si OIC Mayor Duma Masgod ng Kadayangan SGA upang ipagpatuloy ang makabuluhang talakayan tungkol sa kanyang mga programa para sa mamamayan, lalo na sa ating mga senior citizens, kabilang niya ang kanyang suporta sa mga advokasya ng Ang Tinig ng Senior Citizen Party List. Before we proceed, we would like to shout out from We Alfonso watching from Qatar and Jul Maskud watching from London. Ayan, patuloy pa rin po tayong manood sa ating live. Mayor, magpapatuloy na po tayo. Mayor, kayo po ba ay senior citizen na po? Gusto kong sabihin hindi, pero hindi kayang itago. 69 guranga. Mashallah, 69 years old na po si Mayor. Mayor, bakit po mahalaga para sa inyo ang pagbibigay suporta po sa sektor ng mga senior citizens since kabilang na rin po pala kayo sa sektor na iyon? 9 years na ako tumatamasa ng biyaya galing sa mga programa para sa senior citizen. Ibig sabihin, nagustuhan ko yung mga programa ng ating gobyerno. Although, hindi ko alam kung sinong naging author ng mga batas na nagpabibigay ng kumbaga tulong sa mga nangangailangan para sa kapakanan naming mga senior citizen. So, dahil doon, actually, na feel ko na talagang nararapat na tulungan tayo. Alam mo, may kasabihan noon pa sa katulad ninyo na maalala ko pa nung sa kabataan namin na yung sinasabi na life begins at 40. Ika nga, no? Life begins at 40. Bata pa ko noon, teenager pa, ika nga, no? Naririnig ko na yon na sinasabi. Nang umabot ako sa 40, kako, sabi nila, it now starts in my part of life. So, ang naramdam ko noon ay unti-unti na rin pumapatak yung napipil ng aking katawan na kumbaga sa yung noon na hindi sumasakit na sa panahon ng lampas ka na sa 40. Yung tingin mo na dati-rati malakas masyado, humihina na doon sa panahon na yon. Unti-unti nang dumarami ang naiipon ang naging sakit ng isang taong nagkakaedad na. So dahil dito, kaya po siguro naisipan ng mga mababatas na gagawa sila ng batas na makatulong sa mga itong sinasabi natin na senior citizen ay naramdaman din ng iba kung gaano kahalaga yung mga ganong batas. So ako, sa pagsuporta sa mga programa para sa senior citizen, mayroon akong mga naisip na marapat may augment doon sa government programs and subsidies sa mga nangangailangan na edad na ganun. Kasi alam mo, itong edad namin, no, kulang ng kakayahan sa paghanap buhay. Usually, mga 90% na nagkakaedad na kulang ng kakayahan sa paghanap buhay. Pero mayroon din mga exemption na habang tumatagal, lalo tumatanda, lalo pang lumalaki ang kanilang income. Pero sa tingin ko, mas marami ang nahihirap na maghanap buhay. Kung kaya't kailangan na niyang matulungan. Itong programa ng ating pamahalaan tungkol dito sa gamot, ang diskwento sa gamot, mayroon siyang 20% discount para sa gamot ng mga senior citizen. So 20% plus yung
may bat na 12%. Based on experience na ito, weekly tayo bumibili ng gamot o mga 10 days ganyan. So, parang yung gamot na yun, parang naging part na ng buhay mo. Yung bang, kung hindi ka makatik ng gamot, parang nanghihina ka na sa pakiramdam mo. So, ganun talagang nangyari. Kaya ako, magkakaroon kami ng ordinansa na yung 60 years old, mabigyan na rin ng munisipyo, yung local government na itong pagnanalo tayo, itong local government na ito, hindi pa namin nagawa kasi wala pa kaming pondo. But as soon as magkakaroon ng pondo at tayo na nailoklok uli, ako ng batas na mabigyan ng additional na para sa medical needs ng mga matatanda na, no? Medical needs, including including gamot, including check-ups, mga ganon, ang kailangan na mabigyan. Yung parang ano ba yun noon? Care, yung medical assistance. Dati kasi may regular na mabawas sa isang empleyado na gastusin, babayaran ng sino mang empleyado na magkakaroon siya ng parang kung may check-up siya, Medicare, ang sinasabi doon. So parang Medicare na rin ang gagawin natin na program para kung sino man ang mga matatanda na lalapit sa atin, na yan. Kasi parang sa pakiramdam ko, regular na yan na ng mga senior citizen yung pangangailangan nila ng gamot. Maraming pumupunta sa amin na humihingi ng pambayad sa ospital at yung iba, karamihan, matatanda at mga bata. So kailangan yun ang ma-target natin para na rin sa kapakanan ng mga senior citizen. So madagdagan yun, ma-augment yung mga benefits na nandiyan na, existing benefits. Kasi central government, hindi naman niya kaya na entire country mayroon silang subsidy dyan. Pero tayo, aside tayo ng pondo para sa subsidy para doon. Another na gusto natin may dyan is may tulong dyan sa mga senior citizen na yan is ito sila, pwede rin itong gawa ng itong ginagawa ng kuwana, may mga building, pero itong mga building para lang doon sa mga multipurpose na ginagawa ng mga senior. So maganda rin yung magbigay ng tulong para doon sa kanila. Kasi sa tingin ko marami na rin programa ang gobyerno, pero ito siya tutulungan lang natin, additional yung atin, no? Yun na rin sa doon sa senior citizen na nahirapan sa pagsakay ng matulungan din ng gobyerno doon sa pamasahin nila sa papunta parito. Matulungan din sila ng gobyerno. Nang sa gayon, hindi sila masyadong agrabyado. Kasi there are times na yung matanda na yan, inaano na ng tao. Kumbaga, hindi naman natin sinasabi kinasusuklaman, pero inaayawan na ng mga tao. Makatabi niya sa upuan, parang nandidiri yung iba, no? Yung nakatayo diyan naman sa sasakyan, usually hindi niya implement yung batas na paupuin ng matanda, pero
hindi na-implement yun. So dapat may punishment talaga doon para sa hindi mga ganun na mga yung batas mapalakas, ika nga. More stiffer ang doon, punishment doon kaysa parang inaano lang, take for granted lang ng mga tao. So kaya ako, swerte lang sa akin dahil bagamat ako ay pensyonado ako. So sa akin part naman, kahit pensyonado ako, pero yun na nga, gamot lang kuan sa atin, madalas sa atin na kinakailangan para sa atin. So nakikita natin ang pangangailangan ng bawat matatanda ng gamot. So isa yun sa maaari nating maitulong. Doon naman sa livelihood program, of course, hindi na yan kaya maghanap buhay. Ang sa atin lang, gawin din natin pensyonado rin siya. Kahit pa paano, matulungan natin sa sariling pamumuhay nila. Kung pensyonado siya, no, may alam natin may pensyon ng senior citizen. Pero ako, never ako. Allowed ako, kahit may pension din ako, allowed na rin ako mag-receive ng 500 pesos a month. Pero mahiyan ako sa sarili ko na gagawin ko yun. Dahil may pension na ako, magpalista pa ako dyan. So, dalawa kaming mag-asawa, hindi na namin ginagawa yun. Pero dapat sa amin, kami ang gagawa ng batas. Yung LGU namin, gagawa ng batas para makatulong doon sa mga ganong kuan, para at least man lang may monthly sila na marireceive para sa kanila, para hindi siya maramdaman nila na may karamay sila. Kasi dito sa atin hindi tayo sa other countries na pag matanda na iniiwanan na doon sa mga house of the aged, ika nga, no? Sa atin sa Islam, hindi dapat ganon. Ang dapat sa magulang, alagaan, mahalin. Dahil yung maliit ka pa, inalagaan ka niya, minahal ka niya, nararapat na ipakita mo rin pag namatanda na siya, mahina na siya, yung pagmamahal mo para sa kanila. So yun ang dapat na gawin sa Islam. Hindi, not other countries in the West na pag matanda na, wala na siyang karapatan pang doon sa pamamahay mo, kundi dalhin mo na doon sa bahay ampunan. No? So yun ang ayaw natin mangyari. Ang sa atin, dapat hindi doon ilagay sa bahay ampunan, doon sa mga anak niya, at may subsidy ang gobyerno para sa kanya. Yun ang gusto natin mangyari. No, so magkano lang yan, may tulong natin sa kanila. Hindi naman sila majority ng population matanda. Ang majority ngayon is kabataan. So yan po ang mga isang programa na pwede natin may ambag para sa ating mga senior citizen. Maraming salamat, Mayor. Seniors are indeed vulnerable in all types of sadness and difficulties in life. Kaya naman po si Mayor Duma ay nagsusulong ng mga ordinances na makakasagot sa mga issues na ito. It is a true care for senior citizen and it is a part of Islamic faith and a responsibility of the government and society. Ayan, maraming salamat po, no? Tunay nga pong pagpapahalaga at malasakit sa ating mga senior citizens. Mayor Duma, sa ngayon po, bakit nyo po napiling suportahan po ang party list ng ang tinig ng senior citizen? Yun na nga rin para sa nakikita natin, malaki ang may tutulong niyan para sa nakakatanda. At sabi ko nga, in Islamic point of view, ang mga matatanda ay dapat mahalin. Instead na kamuhian
o kumbaga hindi i-consider sa society, dapat marapat na at nakakatiyak tayo na itong ganitong isang gustong tumulong sa mga vulnerable na mga tao ay magkakatulungan tayo. Nang sa gayon, may taguyod natin ang kapakanan ng sektor na gusto nilang tulungan. Sa pamagitan ng kanilang tulong, maaari natin maisulong din ang kanilang adhikain para sa taong nangangailangan na singtulad nitong sinasabi natin na senior citizen. Mga ka-network, sa kasalukuyan ay meron na po tayong total of 2,000 viewers sa ating Facebook Live. Patuloy pa rin po kayong manood sa aming programa. Bago tayo magtapos sa panayam sa inyo OIC Mayor Duma, makiki-update po kami sa proclamation rally ng UBJP sa Kadayangan. Kumusta po ito? Okay. Napakaganda po yung bunga nung proclamation rally na ginawa ng UBGP sa local sa amin, kasi kami ang naging host. Actually, that was intended para sa mga kandidato ng 8 municipalities of special geographic area. Subalit ang napili ng leadership doon i-host sa Kadayangan, kasi may mga space kami na magaganda yung space namin doon. At nakikita rin nila na medyo tayo peaceful yung lugar, hindi gano magulo. So may chance tayo na parang gano'n ang matapos ng very successful yung event. So ang nangyari doon ay sa Kadayangan Municipality, yung proclamation rally. At pasalamat tayo, lahat ng munisipyo ay nandun yung mga kandidato nila. Hindi naman lahat ng kandidato, kundi karamihan sa mga kandidato ay dumalo para may proklama. Importante itong proclamation rally. Nang sa ganon, bawat mamamayan ay malaman niya kung sino ba itong mga kasapi nitong party na itong UBGP na sinasabing party na ang presidente ay ang ating Amir o chairman ng Moro Islamic Liberation Front, kung saan si Alhaj Murad Ibrahim o kaya si Ahud Balawag Ibrahim, at ang sino-sino pa yung naging officials nito sa UBGP, katulad ni Chief Minister Sami Makakua o kaya si Abdul Rauf E. Makakua, na siya ring Secretary General at siya ring Chief Minister, at si Vice President ng UBGP, si Sir Muhajir M. Iqbal, na siya ring MHT Minister. So at least nalaman ng mga tao directly under yung horse's mouth na sinasabi natin na mismo yung Vice President ang nag-pronounce sa amin na kami ang official na kandidato ng United Bangsamoro Justice Party. At nailatag yun sa thousands na mga nagsipagdalo na constituent natin sa Kadayangan Municipality. Kasi doon na host, kaya thousands yung nagsidalo na constituents natin, plus yung galing doon sa kanila, sa 8 municipalities na mga kandidato. The fact na na-declare kami, masaya kami. Kumbaga overwhelming
ang kasayahan namin dahil that very day nalaman ng taong bayan na talagang kami ang representative ng United Bangsamoro Justice Party, kung saan ang UBGP ay ang siyang party ng government of the day. So, yun po. Maraming salamat, Mayor, OIC Mayor ng Kadayangan, SJA Barm, Duma Mascud, tumatakbong pagka-alkalde ngayong darating na eleksyon. Number 4 po siya sa ating mga balota. Ayan. Mayor, baka po may gusto po kayong imbitahan po, no, na mga tao po na sumubaybay po dito sa ating programa po dito po sa BMN bago po tayo magtapos. Suskita no mga Bangsamoro siya sa balabala ingad pagkasaut sa niya kagina niya yanami kasabot siya na mapakadarunta sa international ikakinagansa niya dukailayansa niya yanin man na apiando ka siya sa dunia sara makontak kay niya ba BMI na niya na mailin nilan na sabab su ikaysay niya makagapya sa kita no magingad sa ukita kajasabuta na kajasabutan do katawanta su ganggula lu sa bala niya ba bagungayan niya sa mapeka kasabuta kagunong katamanan sa balabala ingad tamang jijina katawan us kita no na banggata namis sa pamakinagan tanoy niyaba programa, tatapan tanoy ka pakikinig tano sa niyaba programa, ka mapiya niya program, ka sudin ka katawan na kasabutan ng kasabab sa kanilan. Niyaba so BMN network suskita no magingad na labi-labi no sosyasar kami a constituent, nyanin mana na susya sa Kadayangan serta na sa kami ba niya nagkapake kami siya yanin mana na sinarigan kami ng umpungan sa kami siya na sinarigan kami ng umpungan tanwa Moro Islamic Liberation Front tapag so MNLF kay ginasama sa kami siya sa Kadayangan na yausto na dagapra siya ba so mga dato. So mga MNLF, mag-Johnny Misuari wing atau siya sa kandidato mo sa niya tagapara na natimo kami siya ba sa may party hindi ka nakayanin mana suli din niya MNLF ka alhamdulillah sabab sa kanong kinaililon sa mapika at tagapara kapag isa nung langon ng sektor na niya ba sa may sa party namin niya na adun siya ba deputy atau ka vice chairman for military affairs sa MNLF Misuari adun siya ba siya sa traditional leader adun siya ba mga bay adun siya ba mambuwa kuana sir kami niya yani mana ugeda siya kami na isa sa United Bangsamoro Justice Party. Niya ba'y government of the day ni bleed loan sa magidyan siya sa barm do siya sa kami na kami mabuna na niya ba senior citizen na niya party list na isay niya nakagapya magingad Bangsamoro na pwede niya makadamang kanus kita ang mga maging labi pa so mga maluwidon kay ginamatuwaran sila niya ba so senior citizen party list. Ginakami ito, napasyukur kami sa kanulangon, pagkikinugusar kami, kinailino ba niya sa kami sa ngibo kami sukul, kanulangon us kita no magingad, siya tanubuhayatan, sur kami kalinyan na mambitya, sa yana miron iayat na Hindu dami sumalalabad daw sa ramami Hindu panganinta sa Allah subhanahu wa ta'ala sa suskano ang mga tao sa Kadayangan na
mapiabo ni tatapos siya ileni niya ba programa. Pagkadabangatan niya sa mapya. Niya ba mga tao niya siya na para kasabutan, no? Mga taga-perata no kano kinapa jamika mikal tano sa struggle tano sa sujihad pinsabini nila gamanat pan siya sa kano timpo ay atano struggle na armed struggle sampai din sa guna abag struggle tano bon siya man kano democratic atau ka political struggle na silang ba niya yung mga taga-peranami kano mga timpo ba na magijani mayaw matanggaw tiga basaron. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Once again, we are inviting the people of Kadayangan to vote UBJP candidates and ang senior citizen party list. Alhamdulillah, maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa isa na namang makabuluhang talakayan kasama si Mayor Duma Mascud, kandidato sa pagkaalkalde ng Kadayangan SGA BARM. Ibinahagi niya ang mga programang nakatuon sa kapakanan ng kanyang mga kababayan at ang kanyang suporta sa advokasya ng ang tinig ng Senior Citizen Party List. Ang ganitong diskusyon ay hatid lamang sa inyo ng Bangsamoro Multimedia Network na patuloy na nagsusulong ng tapat, totoo at makabuluhang impormasyon para sa bawat ka-network. Naway naging malinaw at kapaki-pakinabang ang ating talakayan, lalo na para sa ating mga minamahal na senior citizens. Ang kanilang kalusugan, kabuhayan, karapatan at maging ang kanilang huling yugto ng buhay ay hindi lang responsibilidad ng kanilang pamilya, kundi ito'y kolektibong tungkulin ng pamahalaan at ng bawat isa sa atin. Lubos po ang aming pasasalamat kay OIC Mayor Duma Mascud ng Kadayangan SGA sa pagbabahagi ng kanyang mga plano para sa kapakanan ng mamamayang Bangsamoro, lalo na ang ating mga senior citizens. Abangan po ang susunod nating panauhin sa darating na Lunes, 7:30 to 8:30 p.m. ng gabi. Sa ngalan po ng aming Executive Director, Ms. Faidia Samanudi Ahmad, Chairman 2 Alid Alfonso at ang buong BMN team, Muhammadin G. Sulaiman, Hasnayu Bacol, Sir Saddam Tambungalan at ang inyong lingkod, Hayran Ismael na nagpapaalalang ang boses ng senior citizen ay mahalaga, makinig tayo at magpakita ng malasakit. Huwag pong kalimutang i-like, i-follow at i-share ang Bangsamoro Multimedia Network official Facebook page. Muli, ang programang ito ay suportado ng ang tinig ng Senior Citizen Party List number 97 sa Balota. Magandang gabi Bangsamoro at mabuhay po tayong lahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Tinig ng senyor, ikaw ang bida dito. Sa Balota 97, panalo sigurado. Kalusugan, kabuhayan, karapatan ang dala para kay Lola at Lolo, karamay ng bansa. Ang tinig ng ating mga mahal. Sa 97 sa Balota, tayo'y magdadangal. Kalusugan, kabuhayan, karapatan sumabog. Ang boto ninyo'y sigaw sa bagong umaga'y umusbong. Isang boto sa puso para sa pagbabago. Ang tinig ng senyor, katuwang mo sa tarangkahan. Lumaban para sa veterano at kanilang dangal. Sa 97 ang solusyon ay saganang mahal. Ang tinig ng ating mga mahal. Sa 97 sa Balota, tayo'y magdadangal. Kalusugan, kabuhayan, karapatan sumabog. Ang
Sa bawat hakbang, sa liwanag, ating dalhin. Ang laban ng senyor, di kailanman lilimutin. Halika na bumuo ng kinabukasan. Ang 97 lagi tayong asahan. Ang tinig ng ating mga mahal. Sa 97 sa balota, tayo'y magdadangal. Kalusugan, kabuhayan, karapatan, sumabog. Ang boto ninyo'y sigaw, sa bagong umaga'y umusbong. Umuspong. Ang tinig ng Senior Citizen Party List number 97 sa Balota. Live ninyong mapapanood sa BMN Internet Radio Station at iba pang social media page mula alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi tuwing araw ng Lunes hanggang Sabado. Tinig ng senyor, ikaw ang bida dito. Sa Balota 97, panalo sigurado. Kalusugan, kabuhayan,